Eto na mga kapatid, ang ating susunod na panonoorin. Hawakan nyo na ang inyong mga bituka, ang inyong mga atay at balon-balunan. Ito'y galing po sa ating Attorney Nel. Ayan, Attorney Nel Abayon. Naku, grabe, napakagaling na attorney to. Binabash na nga rin ata to eh. Kasi nga, laging panig sa Duterte, halos yung mga sinasabi niya. Pero hindi alam ng mga kababayan ho natin, nandun lang siya sa tama. Napakatalino po ng attorney na to. Sana payagan tayong mareaksyonan ang kanyang mga video. Ayan, mayroon po tayong bagong classmate ngayon na atin laging panunorin. Pero pagkakaalam ko nag-comment na ako sa kanya dati na parang pinapayagan niya ako sa dami ng attorney, no? Parang pumayag siya sa akin dati. Kaya ito na, subukan na po natin. Gawa na ho natin ito ng reaction video at may mga matututunan tayo dito. Ombudsman, ano at bakit ito powerful? Senator Amy versus Secretary Boying. Ayan. Tara, panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, play na ho natin. Okay, so good day taong bayan at ngayon po pag-usapan natin tong statement ni Senator Amy Marcos tungkol sa pag-apply ni Secretary Boying Remulla as ombudsman. So kung makita po ninyo, ang dami pong reactions nito. Nagulat ako, 32,000. So pinipilit pa nga niya no? Gusto niya pang ipilit talaga na hindi na nga siya qualified pero pinipilit pa rin niya. Tapos nangako siya na hindi niya gagamitin sa politika, no? Parang, wow, hindi gagamitin. Wow. Wow. Okay, tuloy. in summary po yung statement dito ni Senator Amy is that sabi po niya, yung next plan na daw ngayon ng BBM admin, ng PBBM admin is papagpilitan daw na si Sec Boying yung gagawing ombudsman para si Sec Boying daw will basically do or find a way para daw po matanggal or ma-disqualify si VP Sara from running in the 2028 presidential elections. Grabe ho yung ginagawa talaga nila. Kumbaga, hindi na ho sila nakafocus sa totoong trabaho nila. Ang pinakatrabaho nila, base sa mga nakikita ho natin, lalo si Madam Amy, no? Talagang bumabanat din yan kay Remulla ngayon. Ang gusto nila pabagsakin lagi si VP Sara. O hindi naman kaya isisi lagi sa Duterte. Kasi nga, ugali naman yan ni Remulla eh. Wala nga naging kalaban yan kapag nagiging representative siya o congressman siya sa lugar nila eh. Diba? Laging disqualified kaya ganitong style ang gagawin nila. Sa tingin nyo ba, pag napabagsak nyo si VP Sara, walang ibang tatakbong Duterte? O hindi naman kaya kaalyado ng Duterte? Sa akin lang pero alam ko malabo pa sa pinakamalabong putik mangyari yon dahil lumalaban ng mga Duterte. Pero if in case lang naman na mapabagsak ninyo, marami pa kayong kalaban at nasa pinakakulelat po kayong lahat. Lahat ng kaalyado ng Duterte, yun sa tingin ko ang mananalo. Kasi totoo silang nagtatrabaho. Kay Bongo pa lang durog na kayo. Okay, tuloy tayo. Okay? At dahil po dyan, ngayon, naisipan ko ipaliwanag po sa inyo, the taong bayan, kung ano ba talaga yung Office of the Ombudsman, ano ba yung functions niyan, bakit yan siya very influential na position, tapos kung bakit din yan siya kailangan talaga sa bansa natin. And lastly po, may konting maritesan po tayo in relation dito sa statement ni Senator Amy. Okay? Okay. Ang video na tayo pag ito. So kung nag-enjoy po kayo sa video, huwag niyo po sana kalimutan i-like mismo itong video na to and of course po mag-subscribe sa YouTube channel ko para updated po kayo kung may bago tayong upload. So yung ombudsman po, this is an independent office that is constitutionally created. Nasa constitution po yan mismo. Hindi po simpleng Republic Act lang yung naggawa ng office na yan. So independent siya. Kung mapapasok siya ni Remulla, wala nang independent. Okay. Yung main purpose po ng ombudsman is what we call the protector of the people. Yun po yung main function niya. So protector of the people in the sense na meron po siyang sarili niyang investigatory power to review complaints po filed to it or to investigate motu proprio at its own initiative against abuses po or wrongdoings po ng mga public officer or employees natin. Okay? Stated differently po, ang kapangyarihan ng ombudsman ay mag-imbestiga base sa isang complaint na final sa kanya or at its own initiative motu proprio versus mga government officials po natin. May it be elected, appointed, or career government officials. Okay? So in short, sumbungan po siya ng tao in relation to the abusive or erroneous acts po ng public officers natin. Okay? So yan po yung summary ng definition po ng ombudsman. So ngayon, ipakita ko lang. Paano pa yung Department of Justice? Tapos meron pang
justice na ano ba tawag doon sa yun nga yung sa Supreme Court ano? Ang dami nating justice. Ang dami pala nating sumbungan. Tapos si Tatay Digong dinala nila sa dahig. Ano, wala bang kwenta yung mga katarungan natin dito sa Pilipinas? Bigla ko lang naisip ano. Din po Tuloy sa tayo. inyo yung constitutional provisions related to it. Okay. Okay, so we are back po sa 1987 Constitution, and this is actually under the same provisions po ng impeachment sa accountability of public officers. Nasa Article 11 din po yan, yung ombudsman. So makita po nyo, Article 11, accountability of public officers. So ito mga Section 1, isi-skip na po natin to. Ito yung sa mga impeachment, yan yung favorite natin dati. Yung House shall have power to initiate. Anyway, skip po natin. Punta po tayo sa ombudsman. So yung ombudsman po na provision starts at Section 5. So makita po nyo, there is hereby created the independent office of the ombudsman, composed of the ombudsman to be known as Tanod Bayan, one overall deputy and at least Tanod one Bayan. deputy each for Luzon, Visayas, and Mindanao. A separate deputy for the military establishment may likewise be appointed. Okay, so this is Section 5 of Article 11 of the 1987 Constitution. Tapos yung pinakauna pong dapat natin i-take note talaga dito is this one, created the independent office of the ombudsman, diba? So kung makita po nyo, like what I stated earlier, it is an independent office po that is constitutionally created. So ang point ko po dito, since it is an independent office, dapat po yung mga na-appoint dito is an Oo. individual who has no appearance or semblance of any bias, may it be political bias or judicial bias. Ang daming kaso ni ano, 'di ba? Madaming kaso ba o mabibigat na kaso si Remulla kay Tatay Diggs. O so paano siya? Hindi siya pwede diyan. Ngayon pag napasok sa diyan, ay magic. May magic na naman mangyayari pag nakapasok sa diyan, 'di ba? Diba? Because this is an independent office. So, importante po talaga dito yung appearance at pagiging impartial ng mga na-appoint sa office of the ombudsman. Oo. Okay? Okay, ano ba ang qualification? And then ngayon po, punta naman tayo sa Section 8, yung qualification. So nakalagay po dyan, Ombudsman and his deputies shall be natural-born citizens of the Philippines at the time of their appointment, at least 40 years old, recognize probity and independence. So kung makita mo, 40 inulit po years talaga ng Constitution yung recognized probity at independence, di ba? So in other words po, dapat talagang na-appoint dito ay walang appearance of biases, okay? Or partiality, may it be political bias or judicial bias, di ba? Kaya kung makita po nyo, di ba, yung last po nating si Ombudsman is si Ombudsman Martires. Galing po yun siya as a Associate Justice from the Supreme Court, and prior to that, he was a member of the judiciary. In short, meron po talaga siya Okay. So, attorney, dapat pala talaga mas maganda kung manggagaling doon sa Supreme Court, ano? appearance ng impartiality sa judicial side and sa political side because of the track record po ni Ombudsman Martires. Okay? And yung next po dito, of course, member of the Philippine Bar, meaning dapat po abogado yung ma-appoint as an ombudsman and must not have been candidates for any elective office in the immediately preceding election. Then lastly po, the ombudsman must have for 10 years or more been a judge or engaged in the practice of law in the Philippines. So hindi naman po kailangan na judge talaga or former justice, as long as you are engaged in the practice of law, may it be through litigation, through teaching, kasi yung teaching po is also considered as engaged in the practice of law. In other words po, if you are using your expertise as a lawyer, that is already considered as practicing law. Hindi po mandatory na judge ka lang. As long as you are engaged in the practice of law, qualified pa rin po yun dito sa requirement sa pagiging isang ombudsman. Okay? And then next po, punta naman tayo sa Section 12. So makita nyo po talaga dito, nakalagay yan. The Ombudsman and his deputies as protectors of the people. Diba? So yun po talaga yung main function niya. Protector of the people against mga erroneous and abusive actions po ng mga government employees natin. Diba? Shall act promptly on complaints filed in any form or manner against public officials or employees of the government or any subdivision, agency, or instrumentality thereof, including government-owned or controlled corporations, and shall in appropriate cases notify the complainants of the action taken and the results thereof. Diba? Again, protector of the people po yung ombudsman. Okay, ano bang function? Then dito po in Section 13, makita po natin the following powers, functions, and duties of the Ombudsman. So like what I stated earlier already, investigate on its own or on complaint by any person, any act or omission of any public official. Diba? So pwede po mag-investigate by himself or herself yung Ombudsman kasi nakalagay po yan specifically sa Constitution. Hindi po niya kailangan mag-antay ng isang complainant para mag-start po siya mag-investigate against the abusive or erroneous actions po ng mga public
public officers natin. Okay? Tapos number 2, makita po nyo, direct upon complaint or at its own instance, any public official or employee to perform and expedite any act or duty required by law or to stop, prevent, and correct any abuse or impropriety in the performance of duties. Diba? So, pwede po i-compel ng ombudsman na gawin ng isang government office or ng isang public officer yung action na hindi niya ginagawa. Diba? To perform and expedite. So, kung masyado pong mabagal yung mga actions nila, pwede rin po yan ipa-expedite via the ombudsman. Okay? And of course, to stop, prevent, and correct any abuses po na ginagawa ng mga public officers natin. And then yung mga next po ditong mga provisions is somewhat related naman po to sila lahat. Pero yung isa pong gusto ko lang i-take note din natin dito is itong number 6, publicize matters covered by its investigation when circumstances so warrant and with due prudence. Diba? So kung mag-conduct po ng investigation yung ombudsman tapos may lumalabas ngayon na merong mga corrupt practices, abusive practices ang certain public officer, pwede po yan ilabas sa public ng ombudsman yung findings niya. Diba? Kasi generally po kasi in regular cases, Ayun na. Bakit importante? kaya yan siya important talaga, like what the Constitution specifically stated, yung pinakita ko po sa inyo kanina, 'di ba, protector of the people po talaga sila. Oo. So therefore po, kung maayos yung ombudsman, nagagawa talaga niya yung trabaho niya, he or she is an individual with proven competence and integrity and impartiality, edi talagang magiging sumbungan po siya ng tao. In the sense na pag meron siya lahat ng qualifications na yon, in the mind of the people, madaling malapitan yung ombudsman para magawa po yung constitutionally mandated function or power niya, 'di ba? Kasi kung meron pong appearance of partiality or pagiging bias yung maging appoint ng ombudsman, of course, in the eyes of a reasonable person, bakit ba siya lalapit sa ombudsman kung alam naman niya politically kakampi ng isang ombudsman yung fa-filean niya, 'di ba? So kung ganun pa lang, again, in the eyes of a reasonable person, baka magdalawang isip na po mag-file pa ng complaint kasi alam niya yung political ties between person na gusto niyang makasuhan and the ombudsman. So in short, parang madi-defeat na po yung purpose ng pagiging protector of the people. Okay? So yan po yung importance talaga. Okay? So yan po yung importance ng ombudsman sa society natin. Again, it is the protector of the people from abuses and from erroneous actions po from public officers natin. Therefore, it is really very important po na yung ma-appoint dito ay may proven competence, integrity, and impartiality. Para po maging tunay talaga silang protector of the people. Para wala nang dalawang isip kung may nakita po tayong abuses, hindi po matatakot yung common tao na magsumbong po talaga sa ombudsman natin. Okay? Paano pwede? Okay, so ngayon punta na po tayo sa Maritesan portion, yung favorite po ng mga taga-Facebook. Okay, pero anyway po, basahin ko lang ulit muna yung statement ni Senator Amy. So ang sabi po ni Senator Amy, ipipilit nila na si Justice Secretary Boying Remulla ay maging ombudsman para maipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. Okay? So i-clarify ko lang din po pala, explain ko na lang din muna. Yung may appointing authority po kasi ng ombudsman is the President. So yung Judicial and Bar Council po, magsasubmit sila ng list of nominees, then the President can choose from that list of nominees. Kaya yung JBC ngayon, di ba, nagko-conduct po ng interviews, okay? So yan po yung appointing process sa ombudsman. So ngayon po, magbigay lang ako ng comment dito sa statement naman ni Senator Amy, okay? So unang-una po, of course, this statement ni Senator Amy, this is clearly a political statement, di ba? Kasi this is in relation po to Vice President Inday Sara Duterte's potential candidacy sa 2028 presidential elections. So yun yung sinabi dito ni Senator Amy, pag si Secretary Boying daw yung maging ombudsman, pipilitin, may pakulong si VP. So, ayun nga po, that is clearly a political statement because that is beneficial po to the political mileage ni Senator Amy and ni VP Sara. Sige. Okay, so ngayon punta po tayo sa legal side of things naman sa mga nakikita ko dito. Ayan, pwede mapakul. Okay. Unang-una po, tatandaan natin, Pwede si Sara Duterte po, si Vice President Sara Duterte, she is the Vice President of the Republic of the Philippines. Okay? Tapos yung Vice President po, that is an impeachable officer. So ang ibig sabihin po, pag impeachable officer, pwede lang po yan siya matanggal via an impeachment. Yung ifa-file dun sa House of Representatives, tapos magkakaroon ng trial sa Senate, yung mga forthwith trial shall proceed. Yung mga, ang tagal po natin, ang dami po nating videos related to that. But anyway, that is the only way po para mapatanggal sa office ang isang impeachable
impeachable officer via impeachment lang. Okay? So ngayon, baka sabihin naman po ninyo, ang sabi naman ni Senator Amy dito is maipakulong, hindi naman ma-impeach. So tatandaan po kasi natin, pag makulong po ang isang impeachable officer, that has the effect of also removing that impeachable officer from office kasi hindi na po niya ma-perform yung functions niya, 'di ba, kung nakakulong na po siya. So pag ganyan po, hindi po yan siya magagawa ng ombudsman na maipakulong ang isang impeachable officer because that will go against the constitution po, the structure of our constitution, na an impeachable officer can only be removed via impeachment. So kung ipakulong siya, pagpilitan siyang ikulong, edi yun nga, masisira yung constitutional provisions natin. So magkaroon ng Hindi, pero attorney, wala naman silang pakialam kung masira sila eh. Basta ang gusto nila, mapabagsak si BP Sara o ang mga Duterte. Yung ginawa nila kay Tatay Digong, di ba? Grabe ho yung ginawa nila kay Tatay Digong. Di bali nang masira yung kredibilidad. O kung ano man pwedeng sirain sa kanila. Di bali nang pangit ang pagtingin ng tao sa kanila. Ang importante na pabagsak nila ang mga Duterte o na ipakulong nila si Tatay Digong. No, ganun eh, wala. Kaya pag pumasok sa dyan, sa tingin ko lang, ito yung opinion ko lang ha. Wala na siyang pakialam sa sasabihin ng maraming tao dahil subok na eh, nangyari na yan eh. Tingin ko dito pag nakapasok siya sa ombudsman, finish na. No? Malakas ang kapangyarihan ngayon nga lang, malakas na kapangyarihan nila kahit weak yung leader nila eh. Kasi sila po yung mga gumagalaw. Yung presidente kasi kamot lang sa ulo yan. Potential constitutional crisis regarding this issue. So kung let's say man lang po na ma-appoint nga si Secretary Boying as ombudsman, tapos maipakulong niya si VP Inday, that is a very out of this world scenario if you ask me from my legal point of view po. Kasi hindi siya dapat pwede. Hindi po yun pwede talaga. Kasi the only way nga po to remove an impeachable officer is via an impeachment. Tapos kung makulong na yung impeachable officer, mawawala na yung functions ng office niya. So that will be in contravention po of the constitutional safeguards in relation sa security of tenure ng mga impeachable officers. Okay, so yan po yung point of view ko. Kaya tingin ko hindi naman maipapakulong ni Secretary Boying kung siya nga yung na-appoint kasi bawal po yan sa constitution natin. Okay? So medyo technical na po itong na-explain ko pero wala sir eh, kahit nga yung ginawa nila sa dahig kay Tatay Digong eh. Labag din sa konstitusyon pero nagawa nila ng paraan. Nagkaroon nga ng hearing si Madam Amy, hindi niya pa sinundan eh. Sa bagay, eleksyon eh, no? Pero dapat sundan niya ulit ngayon yun. No, yung nangyari sa dahig, yung ginawa nila. Sa bagay, katakot-takot na kaso na nga, no? Kaya mahirapan siya makapasok sa ombudsman. Pag nakangyari yun, finish na ho talaga. Yun lang ho ang nakikita ko dun. Wala na ho tayong oras. Maraming salamat, attorney. Patapos na rin naman po. 2 minuto na lang eh. Okay? Thank you very much po. Marami kaming natutunan ho sa inyo. Pero sana nga ho, hindi ho makapasok yan. Susubukan po natin. Dito ho tayo manonood din. Para pare-pares tayong may mga natututunan. Makapasok man pala, hindi niya pwedeng ganun-ganunin na lang si BP Sara. Pero ang opinion ko dyan, alam mo naman sila, lahat gagawin. Lahat gagawin. Okay, mga kapatid, maraming salamat pag umabot kayo hanggang dito. Pasabi na lang ng Duterte pa rin. Thank you very much.